Hi guys, welcome back sa ating channel. So ngayon, i-discuss natin is paano ko ba sineset up yung Poco X3 NFC ko if maglalaro ako para smooth, okay? So dito sa aking Magisk, so makikita nyo na okay, isa lang po yung aking module, okay? Wala pa akong mga Magisk module na pang performance booster like magnetar, yung mga ganyan. So wala po akong ganyan, okay? So ang kailangan ko lang dito is yung 90 fps sa PUBG, okay? Sa PUBG. So dito yung magandang application na ginagamit ko is itong Franco Kernel Manager, ito. So meron siyang link dito sa Play Store, okay? FKM. Ito, may bayad po ito, pero pwede ka naman po mag-try na mag-download ng APK sa Google. So alam niyo naman yun. So sige, discuss natin tong Franco Kernel, okay? So dito muna tayo sa CPU, okay? CPU. So ang ating CPU is nahati sa dalawa, which nahati sa clusters, okay? Little tsaka big clusters, okay? So ang ating little cluster is composed of 6, okay? 6 core, okay? 6 core, bali 6. So dahil octa-core po yung ating Poco X3 NFC, octa-core. So yung 6 core niya is nilagay sa bali yung 6 core is little cluster, okay? Maliit. So dito naman is dalawa, meron siyang big cluster na dalawa. Okay, discuss natin tong little cluster, okay? Little cluster. So maximum na frequency ng little cluster natin is nasa 1.8 gigahertz or 1.8 gigahertz or 1804 megahertz, okay? Same value lang po sila, unit lang po na iba, same din sa kanyang minimum frequency, okay? Minimum frequency niya is 576 megahertz, okay? So dito naman sa big cluster, so meron siyang umaabot siya ng 2.3, okay? 2.3 gigahertz. So makikita niyo sa box if mag-unbox kayo ng ating Poco X3 NFC, which nakalagay is up to 2.3 gigahertz yung kanyang clock speed ng kanyang CPU, okay? Or 2304 megahertz, okay? Same value, sabi ko ulit, same value pero magkaiba lang kanyang unit. So kaya nagiging 2000, okay? Governor, okay? CPU governor. So dito sa CPU governor, open natin. So dito, so kaya nga pala yung gamit kong kernel ngayon is sa Fixie, okay? Fixie kernel. Nasa Skidutel, okay? Skidutel. So sa Skidutel, if hindi ka po naglalaro ng games, so ang frequency ng inyong CPU is bumababa siya ng automatic, okay? Tumataas lang siya ng frequency if nag-heavy games tayo. Halimbawa, maglalaro tayo is mag-automatic siya natataas, okay? So yan po yung katangian ni Skidutel, okay? So set up natin yung ating performance monitor para makita nyo. Performance monitor, okay? On to. Tsaka i-on ko tong mga value, ang kanyang visibility components, okay? So dito na guys, dito na sa taas. So balik tayo dito sa governor, okay? So tingnan nyo yung ating little cluster. So bumababa at tumataas. So depende sa ating pangangailangan, okay? So if iset ko to sa power save,
Okay, so nililesen niya or binababa niya yung ating frequency. Okay, nasa 576 na lang if nasa power save tayo, dahil ang katangian ng power save is ilo-low niya yung ating frequency kung posible, so as soon as possible ilo-low niya if possible. Okay, so same din sa ating big cluster. Okay, tingnan niyo yung ating big cluster. So nasa 1555 MHz, or minsan bumababa din sa 652. Okay, so if on ko tong power save niya is, tingnan niyo, so ang ating CPU is running as lowest as possible. So yan po yung katangian ng power save. Okay, so ginagamit na po ito, power save, if gusto nating magtipid ng battery na hindi tayo naglalaro. Okay, so dapat okay naman na power save. Okay, Skidutel okay din to. Parang dynamic itong Skidutel. Okay, naka-dynamic, which tumataas siya if kailangan, bumababa din siya if hindi kailangan. Okay, so next is performance. Okay, so from the word performance, meaning mataas. Okay, mataas. So tingnan niyo yung ating little. Okay, yung 1.3 GHz lang yung kanya maximum minsan, so pero running talaga siya sa 576 GHz megahertz, sorry. So if iset natin to sa performance, tingnan niyo yung ating little cluster. Okay, nakita niyo naging 1800 megahertz. Okay, if ibalik natin power save, bumababa siya. Okay, if nasa performance, yan, so yung ating little cluster is running on top. Okay, running on top maximum frequency, which if anong available na maximum frequency is, yun talaga yung kanyang iraran. Okay, same din sa ating big cluster. Okay, so sa big, ayun, tumaas na siya, 2304 megahertz. Okay, so ito yung malakas po sa battery. Okay, malakas po ito sa battery, pero smooth po ito sa games. If magi-games tayo, smooth po ito. Okay, so I don't recommend naman na gawing performance, baka makalimutan yung i-off yung ating governor na performance. So dito lang tayo sa Skidutel if maglaro kayo. Okay, pwede mo namang i-test na performance, test mo 1-2 games, basta hindi umiinit yung phone. Okay lang na yan, okay lang yan po yan gamitin. Okay, so next naman is discuss muna natin tong core. Okay, if one way na gusto mong tipirin talaga yung battery, pwede mong i-disable yung cores. Okay, dahil octa-core 8 octa. So may note dito, disabling cores is a quick and dirty way to save power, though performance will be impacted. Okay, so dito yung pwede lang nating i-off is limang little cluster tsaka isang big cluster. Okay, so 0, CPU 0, hindi mo yan ma-off. Okay, hindi siya ma-off. Yung ma-off lang natin is 1 to 5, tsaka it's either sa dalawa. Okay, 6 or 7, pwede 6. Okay, so hindi mo siya mapapatay yung 7, pwede yung 7, hindi mo na mapapatay yung 6. Okay, so ito, dalawa na lang yung core natin running, so okay lang to sa normal browsing, Facebook. Okay lang to. So wag nyo gamitin to sa games, baka masira yung ating CP. Okay,
Okay yan if magta-travel kayo ng matagal na gusto mo talagang tipirin yung inyong battery. So GPU, alam naman ng lahat na GPU is siya yung nagpa-process ng graphics. So graphics processing unit, GPU. So I don't recommend na palitan nyo itong value ng governor nya, MSM Adreno TZ. So yan po yung kanyang governor. I don't recommend na palitan, which ang pwede nyo lang gawin dito is iset sa yung minimum nya is iset nyo dito sa paglalaro kayo 500, okay, 565. So okay na to, 660. Okay, wag nyo lang isagad. Okay, well, ano mangyayari if isagad? So hindi naman siya masisira kaagad, pero siyempre baka lang ha, baka. So if ginagamit natin ng sagaran 800 talaga, baka yung ating hardware is masira. Okay, so I don't recommend naman na maximum talaga, na maximum. So lahat ng katas niya is ibuhos. So I suggest na lang na dito sa at least 500 para meron pa siyang room. Okay, room for space na threshold niya, hindi pa siya talagang sagad na sagad. Okay, if panglalaro kayo, yan yung inyong i-set up. Okay, so wag niyong kalimutang i-set back. Okay, set back if hindi na kayo maglalaro. So itong performance monitor, so kadalasan hindi naman ginagamit yung ibang value. So FPS lang naman talaga. So FPS lang yung aking ilalagay. So dito naman, if mag-install tayo, so okay, balik ko to. If mag-install tayo ng Franco Kernel Manager, ito, meron tayong mga extra buttons dito sa ating drawer, which kailangan yung mano-mano ilagay. So hanapin nyo dito perfmon. Okay, dito perfmon, ito yung ating meter, tsaka performance profile. So ginagamit ko to, itong performance profile. So performance profile ko is battery. So kung gusto nyong balance, i-click nyo lang one time balance. Okay, so alam nyo naman balance between battery save and performance. Okay, if gusto nyo performance save, lagay nyo dito sa performance. Okay, so maglaro kayo performance, pag hindi kayo maglaro battery save. Okay, para makatipid. So secondly, dito sa ating battery, so dito sa thermal profile. Okay, so nakalagay dito adjust per app thermal and touchscreen profile for optimum performance in gaming experience. Okay, so by default naka-off to, so i-on nyo na lang. Okay, so by default naka-default din syempre. Halimbawa Call of Duty, so lagay natin gaming. Okay, gaming /90Hz. So if naka 60 Hz display lang naman ka is okay lang to, kahit naka 90 dito nakalagay. So dito naka off to by default, yung enable game mode on natin, tsaka kanyang touch response. Okay, at saka touch sensitivity. Okay, on natin. So ganyan mag setup ng, so hindi ngayon pala, hindi lahat ng ROM is merong game mode na ganito, na na-adjust yung kanyang touch response tsaka touch sensitivity. So sa Corvus wala ata, sa Havoc meron ito, meron tong ganito sa Havoc tsaka no Santara. So personally na try ko siya. Okay, PUBG halimbawa gaming, set natin yung kanyang mga touch response, so maximum. Okay, so ganyan na guys. So nagtatanong kayo, Lods, gumagamit ka ba ng magnetar? So
Hindi po, okay? Hindi. Makikita nyo dito, yung isa lang po yung aking installed, which game unlocker lang sa FPS yung aking na-i-install. So hindi pa ako gumagamit ng mga magnetar o ano pang mga module na pang boost ng performance. So dahil parang hindi naman siya compatible, yung mas okay pang gawin is ikaw na lang magse-set up dito sa inyong frequency. Lagay mo dito minimum nya 16, okay, 18, ganyan, para hindi siya bumaba. Dito set mo sa 500, okay, ganun lang. Tapos laro ka na. Pagkatapos mo is off, don't forget, okay, don't forget to off. Ano lang siya ng kusa, very good, bumababa siya ng kusa, okay, minimum. Okay, so all goods to. So ito yung aking settings pag maglaro ako, okay. So I hope nakatulong. So if you like this video, you can give a like, subscribe for more content. So if may katanungan, mag-comment, so sasagutin ko as soon as possible, okay. Thank you guys sa panonood. Thank you.